Okay. Ayan, isang mapagpalang Sabado ng umaga. Ang aking pong bati sa bawat isa. Welcome po sa atin pong unang subject na tatalakayin. Work and Destiny. At dito po tayo sa lesson number 7, The Only Policy. Sabi nga honesty is the best policy. At ang pinakamaganda niyan, honesty is the only policy. Lesson number 7 po. So, tayo po muna ay manalangin bago po tayo pumalaot sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito. Good morning po. Good morning. Pastor Nards, buksan niyo po sa prayer. Hallelujah. Kaya Diyos, ang pangyarihan sa lahat ng Panginoon, maraming salamat. Patuloy na nag-aaral, wala ng gulo, hindi ikaw Diyos. Patuloy mo kaming bagayan, ingatan, Panginoon, bigyan ng bayo ng Panginoon, sa Panginoon, Diyos, pagpapanin, ay lalalim sa pag-aaral ng iyong salita. Nang sa ganun ito ay aming magagamit sa pagkalaganap ng iyong Panginoon, kalikasin sa mga taong dito na ang lalaki. Uli ikaw Diyos at pagkakit mo lahat, Panginoon, ang mga kasama, na patuloy na nagpapagpilay para lumalim pa ang aming alaman ng Diyos sa iyong salita. Maraming salamat po. Salamat kami sa ito po lang sa Lord sila. Salamat sa mga pangalan. Amen. So, sabi nga, lagi ko narinig kay Maloy Malibiran, be a blessing in a workplace today. Kay Maloy Malibiran yun, So, be a blessing in your church today. Be a blessing, wherever you are. Sa lahat po ng mga tao. Meron kayong puso palagi, yung study, need sacrifice, yung ba'y karugtong? Ay yung studying is not a waste of time. In like manner that sharpening our axe is not a waste of time. It's not a waste of time. In like manner that sharpening our axe is not a waste of time. Okay, so yun po, Ang pag-aaral daw ay hindi po pag-aaksaya ng oras. Parang katulad po na paghahasa ng palakol. Di ba? Mahirap kasi ipalo ang palakol pag mapurol. Di ba? Kailangan pagka hinampas mo ang palakol, matalas. Kaya bawat taga may marka, kumbaga. Ayun po yung Okay, lesson number 7, Roman number 4. Okay, yan na kayo. Ang pag-usapan po natin about honesty and integrity. Yung pagiging tapat at saka yung tinatawag na integridad. The Bible has a lot to say about honesty and integrity that can easily be applied to the workplace. In every aspect yan, not just only in a workplace, Siyempre, maging sa bahay, lalo tigit sa church, simbahan, Yan po ay isang napakahalaga niyan. At kung ikaw man ay nasa eskwelahan, nasa organization, sabi nga, you never have to compromise justice to have success. Letter A. Biblang ko na ba? Wala pa. You never have to compromise
justice to have success. Hindi mo raw po pwedeng, ano sa Tagalog yung i-compromise. Ano po, Roman number 4 po, ng lesson number 7. Lesson number 7, Roman number 4. Yes, what the Bible says about honesty and integrity. Good morning, sir. Wala yan. Sabado. Hindi, sabi nga niya Yeah. mga maligit. Basa po sa Deuteronomy 6:19 to 20 Sabi niya sa New Living Translation. O ano man mayroon sa kayong salin, ano? Talaga nila ginagamit yung pag... Sige, Swell, ganito. Sige, Swell. Basa. Ano tayo? Bago mag-mainit. Ano to? Basta dyan. 16, 19 to 20, no? Tagalog po. Sige po. Huwag kang magliliko ng paghatol. Yun, liko Huwag ng kang mga. tatangi ng mga pagkatao. Di kukuha ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Wow. Parang ano ah. Parang saktong-sakto sa ano ah. Ang debitigo pa. Sa mga sa politiko ah. Di ba? Nasa politika, no? Mga dama. Saktong-sakto eh. Sabi nun, huwag kang magliliko ng ano? Paghatol. Diba? At huwag kang magtatangi, Ng mga pagkatao. no, ng tao. Tapos huwag kang tatanggap ng maleta. Diba kasunod ba yun? Hindi sabi, never accept the bribe eh. Bakit? Kasi ang maleta nakakapagbulang ng mata. Oo. Nakapalaman ng pera. Di ba? For bribes, blind the eyes of the wise. Amen. O, di ba? Pag nabulag ang mata ng matalino, nagiging mangmang. Nagbibendalo na eh, no? Andito, eksakto yung mga nangyayari sa ating, ating bansa. And corrupt decision, the decisions of the godly. Di ba? Ito yung nagdadala, no? Corrupt decisions of the godly. Tapos sabi ng verse 20, let true justice prevail. Amen. Amen. Dapat daw hayaan natin yung katarungan, no partiality, walang, di ba? Yan nga yan. Yan, maganda mo, meron tayong tinapay dyan. Man shall not live on bread alone. Kaya, but we need bread. Amen. So, magandang ituro ito ah. Lord, magandang mitay yan. Kayo, parang kayo. Oo nga eh. Napapanahon eh, no? Marami na masarihan ng baka mo. Oo nga eh. Good morning. Let true justice prevail. Amen. Yung nasabi, walang pinipili eh, no? Ito yung magiging resulta, oh. Ito yung blessing. So, you may live and occupy the land Amen. that the Lord your God is giving you. Oh. Ano ang blessing? You may live. Mabubuhay ka ng mapayapa. Diba? Ano pa? And you occupy the land. Amen. Mahirap, pag hindi ka nabuhay na makatarungan, baka maaga kang kainin ng lupa. Oo. Ba? Instead na mag-o-occupy ka ng lupa, kakainin ka ng lupa. Diba? Yun ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 16.
verse 19 to 20. So, kaya napakahalaga yung katapatan sa panunungkulan. Eh, tanggalin ang korupsyon. No? Letter B. You do not have to cheat people to be prosperous. Amen. Hindi mo na kailangan magnakaw. Tama? Amen. Sa iba. Para ikaw ay yumaman. Diba? Kasi pag galing sa nakaw, ay merong ano yan, may consequence yan. Diba? Yun nga galing sa drugs yung pera mo, pinapakain mo sa pamilya mo. Ano mangyayari? Nagiging sakit ng mga pamilya, cancer. Cancer. Oo, di ba? Oo, nagiging bedridden pa, ang tagal pa mamatay. Oo, di ba? Oo, mauubos din eh, mauubos eh. Kaya ano eh, yun ang hindi nila alam eh. Merong Diyos na nakakakita. Di ba? Buhay ang Diyos. Deuteronomy 25, 13 to 16. O, ito po. You must use accurate scales. O, gumamit daw po ng tamang timbangan. Sa palengke, maraming mandaraya dyan eh. Yung 1 kilo, 3/4 eh. Di ba? Pagka tinimbang mo, ba, tumama naman, 1 kilo naman. Pero natin, parang konti. Pero pag tinimbang mo sa ibang timbangan, bigyan Oo. digital, kulang ng 1/4. Oo nga, 3/4 nga lang eh. Kulang ng 1/4 eh. Kaya yan, madami ko. Kaya nga naglagay na sila ng ano eh. Timbangan. Oo, yan timbangan sa palengke. No? Timbangan ng timbangan. Timbangan ng bayan. Dami ng titinda ng mga doon, taraya, Oo. Eh, panahon pa namin, nagkita kami sa Kanlaon. Marami ng mandaraya dyan. Pag nagsusoli pa naman, yung mga ano, galit pa. Galit pa, awayan ka pa. Nag-aaway nga, nagbubugan eh. Nagbabayad ka ng tama. Oo. Eh, mumurahin ka, matatapang din yung mga tindero ng palengke. Hindi ko pwedeng, ano yun eh. So, yan ang sinasabi. Accurate scales. So, when you weigh out merchandise, and you must use useful and honest measures. Amen. Diba? Honest measures, ano? Yes! Sabi ron, use honest ways and measures so that you will enjoy long life. Ito, meron palang ano, may blessing eh, no? You will enjoy long life in the land that the Lord your God is giving you. Pag hindi ka pala, diba, pag hindi honest ang timbangan mo, katulad niyan sa TikTok o sa ano ba yun? Sa, diba? Yung mga parcel-parcel natin. Ang ganda ng mga advertisement eh. Bahagi ng pandaraya yun eh, no? Pero pagka diniliver na, wala nang ano. Parang laruan. Hindi, dishonest yun eh, no? Dishonest. Kung makikita ko, nadali lang ano, yung may ginagalan ng Pustiso ko no, yung plastic. Laruan. Laruan. pag nilagay mo, hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakasabagsalita. Ginamit lang yung galing Oo. advertise eh. Oo, ang galing na advertisement eh. Diba? Yun pala, parang laruan lang na ilalagay mo sa ano mo, ngalang-alam mo. Pagtatawanan ka pa. Pag sinuot mo. Nang ano yan eh. Ang daming fake eh, na mga ano. Ayan, long life daw. Yung mga honest ang timbangan. Honest ang buhay. Those who cheat with dishonest weights and measures are detestable to the Lord your God. Amen? Detestable to the Lord your God. Yan ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon.
So, marami mga ganito. Letter C. You do not have to apologize for God's high standards. Hindi na po natin po pwedeng questionin, yung standard ng Panginoon. Amen. Sabi nga ng Proverbs 16:11, Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon. Lahat ng timbang na supot ay kanyang gawa. lahat daw, kaya pag kulang ang timbangan, hindi gawa ni Lord yun, hindi kalooban ni Lord. Diba? Amen. Kaya sabi nga, the Lord demands fairness. Diba? Patas. No partiality. Kumbaga, in every business deal, God sets the standard. Amen? Kaya yung mga over the table at saka under the table, di ba? Mga ganun. Yun nga eh. Sabi nga po ng Proverbs 19:1, Proverbs 19:1, pakibasa po. Maigi ang lukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa suwain sa kanyang malabit at mangmang. It is better to be poor and honest Amen. than to be a fool and dishonest. Kaya yung dishonest talaga, ang tawag diyan mangmang. Diba? Mas mainam daw ikaw ay mahirap. Yes. Diba? Pero tapat ka naman. Diba? Kaysa naman ubod ka ng yaman. Oo. Diba? Nasa iyo na lahat. Pero ang tingin naman sa iyo ng Panginoon ay mangmang. Diba? Amen. Letter E. Integrity is part of the inheritance that you can to pass on to your children. Yun, yung integridad daw, Ito raw po ay pamana, na po pwede mong ipamana Amen. sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Amen? Proverbs 20 verse 7. Ang ganap na tao ay lumalakas sa kanyang pagtatata, makakalap ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Wow. Diba? Ang ganda, Oo. Sino na po yung mapalad na anak? Mga anak susunod. Yung merong ama na namumuhay sa katuwiran, sa integridad. Amen. At sino yung susunod na maging mapalad? Mga anak? Oo. Yung mga anak na susunod sa kanyang yapak. Amen. Eh kung hindi sumunod sa yapak, Tapos, di ba? bihas ng bakal. Katulad ng mga hari, di ba? Ang pinagmamanahan lang nila pwedeng kay David. Pag sumunod sila sa yapak ni David, pinagpala sila. Amen. Pero kapag sumunod sila sa yapak nila Akab di ba? Ng mga wicked na hari, Bihas. nagkakadilaw-dilubyo ang buhay. Di ba? Kaya yung mga anak, pag merong godly na magulang, mapalad. Amen. At sa mga anak naman, para maging mapalad din sila, sundan ang yapak ng kanilang ama. Amen. Paano kung meron kang magulang na walang integridad? Di ba? Hindi lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Ano ng mga anak? Hindi ka mapalad sa magulang mo. Di ba? Malas ka sa malas ka sa magulang mo. Di ba? Ay. Kaya malas pala yung mga anak na mayroong mga magulang na hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Di ba? Parang ganun lang ibig sabihin ng Bible Di ba? Ganun lang ibig sabihin nun. Kaya malas din ang mga anak na meron ka lang ang magulang
na lumalakad sa yapak ng Panginoon at hindi mo naman sinusundan. Malas ka pa rin noon. Diba? O, di ibig sabihin, personal accountability. Diba? Eh, meron kang magulang na hindi lumalakad sa yapak ng Panginoon. Anong gagawin mo? Ikaw anak. Huwag mong gagayahin para maging buenas ka. Diba? Yung sarili kang pagsusulit sa harapan ng Panginoon. Letter F. True integrity means treating everyone with the same care. Yun, diba? No partiality. Yung ganun Ano ba yung naging motto ng mga iglesia ngayon? In connection sa pagkakakulong ni Marcoleta. Diba? Parang yung justice. Hindi niya na yung justice na Kasi dapat ang justice pantay-pantay. Oh. Nauna pa itong makulong sa dapat makulong. Diba? Oh, yan ang Oh. Tapos may mga video doon. Unahin niya si Marcoleta. Diba? Parang improper injustice. Hindi pantay-pantay. May pinipili, may kinikilingan. Oh, ito, biblical po yan. Galitan Diyos sa ganyan. Meron pong tinatawag na panahon ng pagsusulit yan. Hindi po natutulog ang Diyos. Sabi po ng Proverbs 20 verse 10, the Lord despised double standard of every kind. Oh, yung double standard of every kind. Proverbs 20:10, basa nga po Tagalog. Mga iba't ibang paninggang at mga iba't ibang takalan, kapwa mga karumal-dumal sa Panginoon. Di ba? Karumal-dumal sa Panginoon. And letter G, dishonesty may seem to gain an advantage in the short term, but in the long term, one's dishonesty will be a man's undoing. Oh, yun nga yung Proverbs 20:17, So, sabi ron, food gained by proud tastes sweet to a man, but he ends up with a mouth full of gravel. Oh, yung pagkain daw na galing sa nakaw o galing sa korupsyon, masarap kainin. Di ba? Siyempre, eat all you can yan Kayang-kaya mong magpunta sa tinatawag na, yung sikat na restaurant ng araw, alam nyo? Pangmayaman, aristocrat. Sa Manila. Diba? Nung araw yun, kapag ikaw ay nakakain ka sa aristocrat kasi ibig sabihin ng aristocrat, kainan ng mga mayayaman. Hindi mo bishop sa Aristotle. Meron yung mga pinausukan ng pagbuto. Tapos mas sumikat ngayon si Mang Inasal. Diba? Medyo mura lang yun, diba? Pero so, ayan po. Letter H. Mahirap yun, yung papakain mo sa pamilya mo yung galing sa nakaw. Yun nga honesty at all times is a great way to keep your conscience clear. Great way to keep your conscience clear. Ibig sabihin, siyempre, pag honest ka, hindi ka kurap. Kasi pag kurap ka, kumakalaban ng konsensya no? Yes. Diba? Kaya, yun nga ang
pumatay, nakapagtago na ilang panahon, pero nakonsensya, sumuko. Diba? Kaya pagka nakonsensya ka, yun na sana, makonsensya nga talaga. Para ano. Eh, wala, ano, parang hindi umiiral yung ano, no? Safeguard, ano? Hindi na ako Diba? Ako ang konsensya mo. Lisensya. Oo, yung konsensya. Yun nga, yun. Parang manhid na, ano? O, talamak na, ano? Wala na. Papailing ka na lang. Letter I. Integrity means that we have not wronged anyone. Oh, yun ang integrity, no? Ayaw mo makasakit ng damdamin ni numan. Diba? Ayaw mong may magagalit sa iyo. Led anyone astray or taken advantage of the weak in our dealing with people. 2 Corinthians 7:1 and 2. Basa. Ako na. Because we have this promise or promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Diba? Ayun ay. Let us cleanse, sabi roon. And let us work toward complete purity. Amen? Because we fear God. Please open your hearts to us. We have not done wrong to anyone. Yan sinabi, no? We have not done wrong to anyone. Kaya sikapin natin na walang masasaktan, walang magagalit, walang maagrabyado. We have not led anyone astray. No? We have not taken advantage of anyone. Lakas na loob ni Paul, sabihin yung gano'n. Diba? Kasi malinis ang konsensya niya. Amen? Wala siyang iniligaw. Yung sabi, no? Wala kaming ginawa sa inyo ng hindi maganda. Letter J, integrity means that we handle finances in a open and honorable way. Ayun, no? Handle finances, honorable way. 2 Corinthians 18:19 to 21. At hindi lamang ngayon, kundi siya naman ang inihalang ng mga iglesia na maglakbay sa kasama namin tungkol sa biyanan ito na pinangasiwaan namin ikaluluwalhati sa ikaluluwalhati ng Panginoon at upang ipamalas ang aming sikap na inilagan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangasiwaan. Verse 21, sapagkat iniisip namin ang mga bagay na ikabubuti hindi lamang sa paningin ng Panginoon kundi naman sa paningin ng mga tao. Amen. So, ito po, pera pinag-uusapan dyan. Abulo yan. Diba? Amen. So, sabi nga, he was appointed by the churches to accompany us to take the offering to Jerusalem. Yan, magdadala ng offering, ano? So, ibig sabihin, kung pwedeng pagbilang pa lang ng offering, hindi na honest, di ba? O, nadala mo yung offering. Di ba? Lalo na, Nagbibilang ng offering, yung mga lilibuhin, nilagay dito ng princess sa likod. Bumuli yung likod. biro. Yung Diyos, nilagyan natin isang libo. Ganun rin. Bilangan ng offering, ito sa dami ng offering, ano? Lahat ng lilibuhin, nilagay sa likod lang ko. Ang damit niya. Nakabalong pa ba? Tapos yung mga medyas ko, nakuha kayo ng medyas. Leader yun, ha? Leader ng church yun. Ay, sir ba? Yung pala yun, Siyempre, patay pa ito. Oh.
So, ganun eh. Kasi mahalaga yung honesty. Yung honesty. Sabi ko nga, kapag ka-honest ka sa maliit na bagay, susunod ay pagkakatiwala sa iyo, malaking bagay. Ganyan kahalaga yun. Okay, letter K na tayo. Integrity means living honorable or honorably in everything that we do, whether it be in our work life or in other aspects of our life. Yan ang integrity, no? Hebrew 13:18. Panalangin ninyo kami, nakakatiyak kami malinis ang aming budi at hinahangat namin ang buhay ang matuwid sa lahat ng panahon. Yan, pray for us, ano? Humingi pa rin ng prayer, ano? Pero sabi diyan, nakakatiyak kami na malinis ang aming budhi. Amen. At nais naming mabuhay ng matuwid, honorably, di ba? In everything we do. Lahat ng aspeto ng buhay, ano? Kasi hindi lamang financial yan. Hindi lamang work. Even relationship, kasama po diyan. Di ba? And letter L. Integrity will be a testimony to the world and will influence them to believe your message. Ano ito? Testimony to the world. At ito po ay magdadala sa iyo para maniwala, no? Paniwalaan ka ng mga tao. Ang hirap kasi magsalita, no? Walang integridad, ano? Nagsasalita ka pa lang, ayaw na maniwala ng tao. Di ba? Wala, para hindi ka panipaniwala mga sinasabi mo. Kasi nga, kaya hindi ka panipaniwala, wala kang integridad. Amen. Di ba meron mga nagsasalita, siya mang mali, siya lang ang tama. Sa dinami-dami ng sinabi mo po, wala ka panipaniwala. May taong ganun eh. Lalo yung mga tao na kung magsalita, nonsense. Nakadao pang palo nyo na yung mga nonsense magsalita. Okay, 1 Peter 2:12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hitin, upang kahit nagparatangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Oh, mahalaga, no? Be careful eh. How you live among your unbelieving neighbors. Diba? Kahit na raw akusahan ka pa, no? Akala nila mali ang ginagawa mo, pero ang makikita nila yung tinatawag na honorable behavior. No? Mapapatunayan mo sa kanila. Sa pamamagitan ng buhay mo, mali sila. Amen. Kahit tayo bilang mga Kristiyano, 'di ba? May mga may mga wrong accusation eh. Pero mapapatunayan natin sa kanila, mali sila, tama tayo. Tama tayo, mali sila. Amen. Okay. Number 5. Bringing honesty into the workplace. Yan. Honesty into the workplace. Letter A. Honesty in the workplace means making a commitment to just weights and measures. Yun yung binasa natin kanina, no? May blanco ba kayo? Just weights and measures. Yung patas na timbangan. Just weights and measure. Ayan. Letter A, a just weight is the giving of a full amount in exchange for a full payment. A just weight is the giving of a full amount in exchange for a full payment.
This implies, number 1, giving full quality for what is paid for. Amen. Yan, full quality. Yung kalidad. Yes. Sabi ko nga sa, Shopee. di ba? Shopee, marami mga ganyan eh. Walang kalidad eh. Maganda sa picture. Sa Oo, di ba? Oo, maganda yung advertisement eh. Saka yung mga nagsalta, Oo. Galing eh. Kahit yung ano, di ba? Kahit yung nakikita mo mga picture ng Jollibee, picture ng McDo, di ba? Ang gaganda lalaki. Gaganda na ano eh, no? Paglabas, parang sisiw na. Oo. Full quality, number 1. Full quality. Maingganyo ka pag tinignan mo yung mga picture-picture eh, no? Number 2, giving exactly what is being advertised. Oh, Amen. dapat ganun eh, no? Sana makapanood yung mga may-ari ng mga advertisement na ito, no? Sa Japan, siya pagka hindi parehas yung singer sa'yo, may reklamo. Reklamo, ganun. Kailangan mo Oo, nila sa picture, pareho-pareho. oo, di Tsaka ba? yung sa may packaging nila, kung magkano yung size. Bakit dito sa Pilipinas ang daming ano, no? Ang daming kurap, ano? Ang daming kurap, ang daming peke. Tsaka nila mahalaga ang ano yun. Oo, integridad yun eh. Di ba? Doon nga sa Pangasinan, probinsya yun ah, may mga bunga ng mangga. Hindi mo pwedeng pitasin yun. Hindi pwede, bawal pitasin yun. Pag nalaman na may-ari na pumitas ka ng mangga doon, pag-uusapan ka na sa barangay, sa baryo. Magnanakaw yan. Oh. Sa Japan, meron silang ano yung honesty store. Kumbaga walang bantay, walang Oh, yun, no? Sana yung honesty store. No? Sa atin, ubos yun. Tutulong kaway mo sa Japan. Lumalik. Di ba? Di ba? No? Ikaw ang kukuha ng items. Ikaw na rin magbabayad. Suklian mo na yung sarili mo. Yung honesty store, ano? Batanes, meron ka na. Batanes Bishop meron. Ha? Sa Batanes. Sa Batanes? Walang ano, walang tao. Walang bantay, walang ano, sales lady. Walang counter. Yung kape, isang daan. Isang ganyan, bumili ako. 100 bumili ko doon. Sabi talaga, maganda takaran ha. May presyo na. Bayaran mo na. Nalagay mo na. Kunin yung kape. Di ba? Walang kamera eh. Oh, pwede pala rito eh. Di ba? Part of the Philippines naman yan. Kaya lang kinukuha na nila. Dito kaya guys, sa bagong silang yan. Nako. Kaya yung kultura nila sa Batanes. Oh, di ba? Wala kang pinito zero price. Kasi ilan na yung tao sa kanila yung kakabalo. Halos magkakakilala sa Oo, yung mga ganun, no? Nakakilala yung mga mga turista. Yung nga sabi ko nga sa Pangasinan, yung mga manggaron, walang namimitas ng mga kapitbahay. Kasi pag-uusapan ka eh, pag nanakaw yun eh. Oo, nagkakalaglagan na lang. Maya ka. Bago ka mamitas, paalam ka. Pag hindi ka pinayagan, There's a church. Naliligo sa church ng honesty store. oo, di ba? Ayun, honesty is the best policy. Be honest on your tithes and offering. Dami siguro ng ano, no? Sa amin din siya, mas ever since, kasi magkapagkadya ng mga gamit, magkakadya ng sa bahay, pera, mga anak na Oo. Diyan lang yun, wala makikita. Pero pag kayo na wala, Yun. sa bibig mo. Oo, pagka kahit dapat sa church ganyan din eh. Di ba? Kaya lang pagka hindi mo alam yung mga tao eh, no? Lalo yung mga bago-bago pa lang. Yung iba nga nagsisimba, tumitingin ng ano eh, mapupulot. So, yeah. Kahit ano maiwan, dapat hindi mawawala, hindi walang kukuha eh, no? Kung honest ka, di ba? Pero pag hindi ka honest, eh, mapupukaw yung mata mo. Ang ganda nito ah. Akin na lang to. So, ganun na nangyayari.
Di ba mataan na pupukaw, ano? Pag nagandahan sa paningin mo, ang kasunod doon, pag nanasaan mo. Saan? Di ba? Dahil nagnasa ka, kukunin mo. Inuha mo, inuwi mo. Oh. Number 4, setting a fair price for service rendered. Fair price. Oh, tamang halaga. Ayon sa tamang trabaho. Diba? Number 4 yun, fair price. Number 3, promise. Number 5, giving a full day's work for a full day's pay. Letter B, honesty in the workplace means making a commitment to total honesty. 2 Corinthians 8:21. Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na napuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Total honesty, letter B. Yan. So, nakaranas na ba kayo na kayo ay suklian ng sobra? Di ba? Nakaranas din ba kayo ng dadaya? Namamantaraya tindera. Di ba? So, Kaya po, kung ingatay ka, nagbigay ka ng 1,000, hindi ka alisto. okay, nagbabayad ng fake. Paaway ka na. Di ba? May nagbabayad ng fake. Iba naman, nanunukli ng fake. So, ang hirap na, no? Pagka ikaw nakatanggap ng fake na binayad, ano? Eh, minsan kasi sa tindahan, mabilisan eh. Lalo pag marami bumibili. Di mo na masisipat yung pera kung ano. Nung nagbibilang ka na, tsaka yun na. So, total honesty means that to the best of our knowledge, we are speaking the truth to everyone, including our employer, our co-workers, our employees, and our customers. Di ba sa mga tindera, sasabihin, sariwa po ba ito? Opo, sariwa-sariwa yan. Pero pag hindi na may hasang, maputla na. Di ba? Sa kanila, kahit na hindi sariwa, sasabihin sariwa. Kahit luma, sabihin bago. Kaya, Oh. yung ganang ilaw. Kaya kinukulayan, di ba? Oh, yeah. Para yung maputla, bumula. Di ba? Oh. O kaya ang ginagawa, halimbawa, isda yan, 4 kilo. Ay ilalagay nila sa ilalim yung mga bulok, di ba? Yung mga pangit na. Pag dumakot, yun ang kagad lalagay sa plastic. Oh. Ang ibabaw gaganda. Nasa harapan. Di ba? Eh, kasi pinagdaanan natin yan. Tindera ako for so many years ng isda eh. Yung nasa gilid ng bishop, yung sinasabi. Oh. Paano malalaman ng bishop pag yung gilid? Gilik. Oo. Kasi hindi pa ito. Hindi, kahit sa hilaw, maamoy mo. Amoy ang gilik. Lalo yung Imelda fish. Natimbang na, yung palinis mo. Nakaliskisan. Tapos nakaliskisan na, hindi ilalagay dun sa lagyan mo, sa ibang lugar ilalagay. Oh, para, nagkamali ka na lagay. Kasi binabantay ko. Dito nalagyan, ayan na yan, natimbang na, di ba? Ayan. Kaya nga eh. Ang dami yung misis ko, sa susunod. So, may mga ganyang ano eh, no? Kasi sa palengke, dapat naman parang isang nilang supe. Yun, Ayun, no, suki. Mauna sila. Huwag yan, hindi sa lima. Oo. Yun ang sa akin. Yun yung mga honest na suki yun. Tapos, hindi nila ititimbang dito. Ito, hindi ba?
Suki. No? Ibig sabihin talaga meron silang ano, no? Partiality pa rin, ano? Wala Uh, honesty. ito po. Number 1, accurately reporting our use of time. Number 2, accurately representing ourselves and our abilities on our resumes and job applications. Representing ourselves. Number 3, accurately estimating the length and cost of jobs. Estimating the length and cost of jobs. Lalo yung contractor, ano? Yung mga may kontrata, no? Ikaw yung foreman, ikaw yung mag-estimate, di ba? Alam niyo, ano? Meron akong kakilala, tagal-tagal ng trabaho niya, hindi pa rin na ma-asenso. Kasi, hindi, bukod yung estimate niya parang short yung estimated niya sa mga materials na kanyang gagamitin. Kaya nagpapakapagod ka. Di ba? Tapos wala ka na makikitain. Para lang meron ka, gusto mo lang, para may trabaho ka lang. Ano yan? So kailangan, ano mo lahat no? Pagka nag-business ka, hindi porket yun ang benta mo, yun na yung kita mo. Hindi no? Kailangan yun ito yung, kung magkano po, 10,000 ang puhunan mo, di ba? Sama na lahat kasi, bago mahihiwala yung tubo mo, kailangan, less lahat yun Less yung kargador, less yung bayad sa sasakyan, di ba? Bago mo makita yung kita. Yung ganun. Okay. Nasaan na? Number 4. Accurately reporting business expenses. Reporting. Accurate. Kaya sa business, alam niyo po, mahirap po yung ipapagkatiwala mo sa mga katulong mo, kasama mo ang business. Dapat ikaw mismo nagbabantay. Hindi po pwedeng hindi mangungupit yan. Pag tinanong ng bisan, kamusta benta? Ay, kamusta... Matumal. Matumal, wala na tayong materialis. Kamusta yung business na yung pupit? Malakas. Oo, yun nga Matumal ang ang bentahan Lakas kupit. Diba? Panlima, not promising delivery or performance that you know is impossible. Roman number 6. Matapos natin ito na ito. Things that will help us. Mga bagay na makakatulong sa atin. There are several things that will help us to keep honesty as the only policy. Diba, sabi nga natin dati, honesty is the best policy. Pero pala, honesty is the only policy. Mas magandang motto. Diba? Number 1, an attitude of serving. Yan. Yung paraan ng tinatawag na paglilingkod. Diba? If in our work we think of ourselves as servants of God, our employers, our employees, and our customers, it will keep from doing anything that would injure or defraud them. So, kung sa atin daw pong trabaho, no? Sinisipat natin yung ating pong mga sarili na tayo po yung mga lingkod ng Diyos. Diba? So, ibig sabihin, gagawin mo yung tama. Amen. So, letter B, aside from, ano yung una? An attitude of serving. Letter B, a sense of accountability.
Yan. Mahalaga yan. Accountable, ano? Mm-mm. Kaya ang hirap, ano, kung ang naging boss mo, corrupt, tapos secretary ka, Christian ka. Di ba? Tapos papipirmahin ka sa papers, ano? Di ba? Pag gagawin ka ng report, tapos nagdagdag na 0. Di ba? Anong gagawin mo doon, ano? Oo. Yung 1 peso nagiging 10 pesos na yun eh. Yung 10 pesos nagiging 100 pesos na yun. 90%. Oo. Isang 0 lang ang kasunod nun, ha? Yung 100 pesos nagiging 1,000. Oo. Yung 1,000 nagiging 10,000. Diba? Yung 10,000 nagiging 100,000. Diba na? Isang 0 lang. Diba? Paano kung Christian ka? Sabi. Kaya pag hindi ka naman sumang-ayon, sibak ka. Diba? Ganun nangyari. Last day. Oo. Sa barangay kaya, di ba? May mga ano doon, ano? May mga project, ano? Kasi di ba wala, may mga project yan, may mga commission yan. Di ba? Hindi na lang. Pag nandun na si pag nandun na si FB. Siya na lang magkukwento kung sakasakali. Di ba? Pero, kaya nga sila, no, kahit na Christian sila, diba? Nababahiran sila ng ano. Diba? Nababahiran sila eh. Oo. Yung sibak lang eh, ang daming ano yun eh. Party list. Oo. Dahil nasa politics, diba? So, yun ang mga nangyari. Kaya nakakatakot din nasa politics. Malamang maano kayo, no? Ma-compromise. Ang tawag na ma-compromise kayo. Yung kalakaran, kasi may kalakaran eh. If you cannot join them, di ba? Anong gagawin sa'yo? Tear them. Ikaw, pagtutulungan ka, no? Ayan. Pero merong accountability. Ayan, meron tinatawag na sense of accountability. Sabi nga, if in our work, we know that God will hold us accountable, even if our boss does not, then we will be more careful in how we represent ourselves. Yun nga, no? Halimbawa, yung boss mo, no? Corrupt. Paano mo i-represent yung sarili mo? 99.9%. Oo, di ba? Yung boss mo na yung nag-uutos eh. Okay. Letter C. A reasonable profit. Reasonable. Yan. Yung makatarungang pagkita. Di ba? Oo. Makatarungang ano, kumbaga sa ano, wages. Parang Meralco ng Visa. Oo. Ngayon makatarungan ba ginagawa ng Meralco? Grabe, no? Pag nanakaw, bigal na pag nanakaw. Taong bayan ng ano, no? Binubugbog, ano? Pinahihirapan. Oo. Saka bakit hindi umaaksyon ng gobyerno? Kaya nga eh, ewan ko ba? Yun nga, yung gobyerno nga natin ang hindi natin maintindihan eh. Di ba? Kasi Kaya, ang Meralco ewan ko pa sa kanila. privado na. Kasi kung papangilan mo yun, hindi naman makakapalag yan eh. Di ba? Mapapamalo sila. Tapos pinasok pa nila minsan ng pagmamalaki nila na yung mga corpis na libre na yung kanilang konsumo kapag hindi pinatong pa rin sa atin ng mga Sa mga ano naman, sa 9 pesos above ang naman. bawat, hindi nyo napansin, 9 pesos ang kanilang sa bawat. Parang, ano yung partiality yun, ano? Mamimili, ano? tayo, napakalaki nun. 9 pesos na yun. Tsaka yung mga ano, yung mga solar, hinaharap mo yung solar eh. Kasi Oo. syempre, ibang option yung mga tao para makatipid. Hinaharap mo.
Okay, dapat reasonable profit. Ibig sabihin, yung pinagkakakitaan mo, makatwiran. Yung source of income mo, hindi galing sa corrupt or corruption. Diba? Hindi galing sa pandaraya o pandarambong. Yan, makatao. Diba? Talagang pinagpaguran mo. Yan, pinagpawisan mo. So, if we understand that God is in full support of us making a reasonable profit, then we will not feel guilty when we build that in our service. The whole principle for being in business is to make a profit. Tama naman, ano? Kaya ka nga nag-business para kumita. Diba? Pero marami nagbi-business na babankrupt. Diba? Hindi lahat ng mga businessman ay nagpa-prosper. But our reasonable profit must be coupled with a reasonable wage for our employees. Ito rin, ano? Ikaw yung employer, malaki kita mo, dapat yung mga tao mo, malaki rin ang kita. Diba? So, minsan kasi, hindi patas no? Dapat doon sa mga survey sa Oo. Oo, totoo yun Dalas ganun, ano? For example, maganda yung kinikita mo, pero, good morning po, yung pasahod mo sa mga katulong mo, diba? Oo. May mga ganyan, no? O kaya, yung trato mo sa katulong mo, may mga ganyan, di ba? Isa nga, mga Christian, ganyan Kung tratuhin nila ang kanilang mga katulong, parang alipin. Di ba? Parang hindi tao. O hindi makatao. Letter D. The blessing of God. Yan. Yan, ano? If we understand that God is the rewarder of those who diligently seek Him, then we will understand that we do not have to compromise our principles of faith to receive His blessing. Amen? May pagpapala galing sa Panginoon. Kapag ikaw ay honest and ano pa? Meron kang tinatawag na integrity. Diba? If you are honest. There is no acceptable substitute for honesty. There is no valid excuse for dishonesty. Amen? Wala na raw pong maipapalit. Diba? Sa katapatan. At wala ring excuse para hindi ka maging tapat. Lalo na ikaw ay Kristiyano. Amen? So, pag ikaw ay nagiging dishonest, tapos ituturo mo sa iba, di ba? Sila kasi, inudyukan ako yung mga ganun, di ba? Di po ganun Roman number 7, re-establishing your testimony. Opo. Establish our testimony. Kasi patotoo natin yan Amen? This section is for those who have not done well in the area of honesty in the workplace. If you are going to be God's representative in the workplace, it may mean re-establishing yourself as an honest person. Here are some steps in that process. Mga hakbang para ma-establish po natin yung ating pong testimony. Having a good testimony. Number 1, o letter A, acknowledge your failure before the Lord. Ayan. Ilalanin po natin yung mga naging pagkakamali natin before sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kung meron bang area sa iyong buhay, ikaw ay
naging sinungaling o dishonest, acknowledge your failure. Pangalawa, abandon all excuse or excuses and the shifting of blame to others. Yun. Talikuran na po ang alin? Yung mga excuse, ano? At yung, kasi sa bahagi ng mga excuses, sa halip na tignan mo yung sarili mo, ikaw ang mali, isisisi mo pa sa iba. Diba? Blame shifting to others. Letter C, apologize to anyone who is involved. Paghingi ng paumanhin. Diba? Kung sino man ang nadaya. Parang si Zacchaeus din, Sabi nga ni Zacchaeus, kung may nadaya ako, kung may naloko ako, babalik niya raw, Yun ang Yun ang may repentant heart, And letter D, accept the consequences of your actions. Siyempre, meron talagang tinatawag na consequences. Pag mali, di ba? May palo yun May yun. Pag nakagawa ka na hindi maganda, may kaakibat na consequences. Sa Tagalog, buntot mo, hila mo. Di ba? And letter E, atone for or make restitution where necessary. Make restitution. Amen? Ibig sabihin pagpapanumbalik. Panunumbalik. Di ba? And letter F, acquire other relationships that will help to bring accountability to your life. Yan. Acquire other relationships that will help to bring accountability to your life. Amen? So, any other question, reaction, or violent reaction in connection to our topic today? What the Bible says about honesty and integrity. Ano raw sinasabi ng Biblia patungkol sa katapatan at saka ano sa Tagalog integrity? Integridad. Integridad So, mahirap lagyan ng Tagalog na malalim, Kasi honesty, katapatan. Integrity, raw? Kabuuan pagkatao, kabuuan ito buong pagkatao, wholesome. Katapatan. Katapatan. Parang pareho rin, honesty, tapat. Honesty, tapat din Kalinisan, sakto, walang tatama. Walang exact. May prinsipyo. Buo ang prinsipyo. Buo. Yan, di ba? Sabi, hindi mababayaran ang prinsipyo ko. Pero, dapat, talaga prinsipyo talaga, Kasi pag sinabing integrity, wholesome, undivided, hindi siya natitinag. Katulad ni Job, kahit nasa panahon ng pagsubok, wholesome na yun. Kasi nagkakasubukan talaga pagdating ng kagipitan. Di ba? Pero kapag maalwan, okay lang yan. Amen? So, any other Okay na? Kasi sa susunod, pag-usapan po natin another topic, lesson number 8, the price of excellence. The price of excellence. Kailangan yung tawag na kasi hindi po pwedeng mediocrity. Amen. Next Monday, next Saturday, the price of excellence.
Okay, let us pray. Tayo manalangin. Yeah, Pastor Edwin. Hapon, close us in prayer. Maraming salamat Panginoon sa iyong sa sama sa amin, sa iyong magturo sa amin upang kami pangalahanan, upang pagtibayin ng ating mananalig sa iyo, sa iyong salita, upang kami mamuhay ayon sa iyong salita at ito lang bahagi ng tulong sa iyong iglesia. Maraming salamat Panginoon Diyos sa pagkakataon ito ng iglesia sa pinipon ng Panginoon. Sa iyo lang ang lumalatian Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God bless po. Break time po tayo. At after a while, Project Apollos po tayo. So, yung mga nasa bahay pa yan, lumipad na po kayo dito. Para